Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Mga lolo at lola, sa araw po na ito ay dala-dala ko ang magandang balita dahil sa July 21, 2025 ay may magaganap po na payout. Sa mga nagtatanong sa akin kung ang payout ba ito ay para sa lahat, ang sagot ko po ay hindi. Dahil hindi pa po aprobado ang Universal Social Pension, kaya ang ibibigay ko pong schedule ngayon ay Social Pension for Indigent Pensioners. At sa video ko na ito, malalaman mo ang mga lugar kung saan may magaganap na Social Pension Payout. Anong oras po ba magaganap ang inyong payout at saan po ang payout venue. Kasali na rin ay inyong malalaman ang mga documents or requirements na dapat nyong kumpletuhin para po sa inyong pag-payout ay wala na pong problema. At meron pang mga ibang dagdag kaalaman na dapat ninyong mapakinggan dito sa aking YouTube channel. Attention sa lahat ng ating mga senior citizens. Social Pension Payout Schedule. July 21, 2025, alamin natin ang buong detalye sa balitang ito. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video nito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. Kung ikaw ay bago pa sa aking YouTube channel at gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan ang payout ng ating mga senior citizens, updates ng ating mga senior citizens at iba pang bagay na dapat nating malaman patungkol sa ating mga senior citizens, ay i-subscribe mo na ang aking YouTube channel. At kung nais mo na maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay i-bell notification mo na. At ngayon, hindi na natin papatagalin pa na pag-uusapan ang bagay na ito. Kung ikaw ay ready na, atin nang pag-uusapan. Sa City of Danao, sa July 21, 2025, may magaganap po na payout sa alas 9 ng umaga at pupunta po kayo sa Santa Rosa Covered Court. Sa probinsya ng Abra, sa munisipalidad ng Tineg, mayroon pong magaganap na payout sa July 21, 2025. Ang unang venue sa Vera Aloa, Tineg, Abra ay sa Municipal Gymnasium. Ang oras po na inyong payout ay sa alas 7 ng umaga hanggang sa alas 12 ng tanghali. Sa venue number 2 ay sa Zone 4, Bangued, Abra, sa SWAD office near HMC Laboratory and Banyes Commercial Building mula alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Sa Barangay Sampaguita, Sulana, Cagayan, sa nagtatanong sa akin kahapon na, "Sir, meron bang Cagayan?" Ito na po yung kasagutan sa iyong katanungan na meron po magaganap na payout sa July 21, 2025 at ito yung mga barangay na magpi-payout. Sa Barangay Pataya, ang payout venue po ninyo ay sa Barangay Hall alas 7:30 ng umaga. Sa Barangay Sampaguita, sa Barangay Gym, ang oras po ninyo payout alas 10 ng umaga. Sa Kalinan Poblasyon, meron po magaganap na payout sa alas 8 ng umaga sa July 21, 2025 at pupunta po kayo sa Kalinan Gymnasium. Sa Barangay Karilukod, meron po magaganap na payout sa alas 10 ng umaga at pupunta po kayo sa Barangay Karilukod Gymnasium. Sa Barangay 628, Zone 63, District 6 ng Manila, meron po magaganap na payout sa July 21, 2025 at ito po yung patunay sa sinasabi ko. Sa July 21, alas 8 hanggang alas 4 po ng hapon ang payout. Ngayon naman ay lilipad tayo papuntang Santa Maria, Davao Occidental dahil meron po magaganap na Social Pension for Indigent Senior Citizens third quarter payout sa July 21, 2025. Ito po yung mga barangay na magpi-payout. Sa Barangay Dato Daliggasaw, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon sa Sala-Sala. Sa Barangay Buka, sa alas 8 hanggang alas 4 ng hapon sa Sala-Sala pa rin magaganap ang inyong
payout. Sa Barangay Pungpong, sa alas 8 hanggang alas 4 ng hapon sa Pungpong Gym. Sa Barangay Malalag Tubig, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon sa Kadaatan Gym. Sa Barangay Kadaatan, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon sa Kadaatan Gym. Sa Kidadan, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon sa San Roque Gym. Sa San Roque, sa alas 8 hanggang alas 4 ng hapon sa San Roque Gym magaganap ang payout. At panghuli, sa San Isidro, sa alas 8 hanggang alas 4 ng hapon sa San Roque Gymnasium. Sa mga nagtatanong sa akin sa Quezon City, sa Barangay San Vicente, meron po magaganap na payout sa July 21, 2025. Sa alas 2 ng tanghali po kayo mapipayout. Sa munisipalidad ng Itugon, sa July 21, 2025, meron po magaganap na payout sa mga barangay na ito. Sa Barangay Luacan, sa Senior Citizens Building, sa alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Senior Citizens Building din, sa alauna hanggang alas 4 ng hapon. So, ibig sabihin, whole day po ang Barangay Lawakan. Sa Barangay Virac, sa Barangay Hall, sa alas 9 hanggang alas 12 ng hapon. Sa Jaffa, sa alauna ng hapon onwards. Sa Dalikno Senior Citizens Building, alas 9 ng umaga magsisimula. Sa Barangay Ukab, sa Bagto Gymnasium, Ukab, alas 9 po ng umaga. Sa Ukab, ang pensioner is 452. Sa Dalikno na may 186. Sa Virac na may 304 at sa Lawakan na may 596 na pensioners. Sa Sirib, Barangay Sirib sa Kalinan, Davao City, meron po magaganap na payout sa alas 8 hanggang alas 12 po ng tanghali. Sa Parug-Parug, sa bayan ng Sulana, meron po magaganap na payout sa July 21, 2025 at ito po ang patunay sa sinasabi kong payout na magaganap po sa mga lugar. Sa Barangay Gymnasium magaganap sa alas 7:30 po ng umaga magsisimula po ang payout ninyo. Sa Tugbok Proper Gymnasium, meron po magaganap na payout sa July 21, 2025 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. At yun po ang kumpletong detalye sa magaganap na payout sa July 21, 2025. Nasanay sapat po yun na aking naibigay sa inyo na makuhanan niyo po ng aral. At sa mga nagsasabi palagi na ang aking daw vlog ay ang tawag dito fake. Hindi po ito fake dahil ito po ay based sa aking research at minimake sure ko talaga na tama po ang aking nire-research. Nang sa gayon ay tamang balita po ang makukuha ng ating mga senior citizens. At yun po ang sagot ko po. Hindi po ito fake. May resibo po ito. At ngayon naman, kung hindi nyo po nakita ang inyong lugar dito sa aking vlog na napag-usapan ko ang mga lugar. So ang gagawin nyo po ay pumunta kayo sa inyong barangay, pinakamalapit na barangay, at tanungin kung ano ba ang latest update na inyong social pension for indigent pensioners. Nang sa gayon ay meron kayong idea kung kailan at ano ba ang ganap nito. Sa ngayon, ibibigay ko ang kumpletong detalye sa requirements dahil alam kong marami ang nag-aantay dito na malaman ang mga bagay-bagay patungkol sa requirements. Kaya naman, let's go! Now na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng
sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumbmark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumbmark ng senior citizens, beneficiaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinisinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumbmark sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang beneficiaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng beneficiaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumbmark katulad ng ipapakitang ID. Palala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumbmark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang beneficiaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga beneficiaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo. Pagdalahin ang mga beneficiaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala, maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga beneficiaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung original o kompleto. Dagdag paalala, dahil laganap na po ang monkeypox dito sa ating lugar, sa ating bansa, ito po yung dapat nating gawin at bilang advice ko na rin sa inyo. Una, kinakailangan po magsuot tayo ng face mask. At pangalawa, kinakailangan pong mag-social distancing. Pangatlo, kinakailangan po magdala tayo ng sariling alcohol natin na sa gayon ay manatiling safety po. Dahil alam natin na ang mga senior citizens ay medyo kinakailangan ng pag-care at yun po yung mga suggestion ko. At sa pag-payout naman, kinakailangan na mahinahon po. Sumunod naman po sa alituntunin ng payout na sa gayon ay wala po tayong problema, aberya o ano man pong pwede mangyari. At pumunta lang po kayo sa araw mismo ng inyo pong payout. Huwag po kayo mag-advance na pumunta doon. Dahil po, sino yung nakaschedule talaga, yun naman po ang makakuha ng kanilang payout. At kinakailangan kompleto din ang requirements pagpunta doon. At kung kinakailangan ninyo ng tawag dito kasama or assistant, so pwede niyo po magdala. At yun po ang vlog natin for today na sana'y nakuha na niyo po ng aral. Maraming salamat sa panonood. Bye bye and see you again next time. Muli, ako po si Ruel Mendoza Tanyo.